Hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. So, Scorpios, ano po yung mga balak nyong gawin this month? Yung mga wishes, plans, dreams, yung mga gusto nyong matumbok ngayong Mayo na gusto nyong makuha sa buhay ninyo. Gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. And isulat nyo po dyan yung mga wishes nyo, yung mga plans, yung mga I wish. Sana makuha ko to this time para po makuha ng inyong angel guides at spirit guides sa inyong frequency and energy para mas bumilis ang pagtupad ng inyong mga dasal. So feel free to comment your wishes and plans para ma-manifest yan ng mas mabilis. So Scorpio, sa ating reading for today, tulad po nakagawian, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpios po iyon. Kaya talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang. Baka may offer ka this time with the Knight of Cups. Abangan natin yan mamaya sa ating reading. So, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo using your intuition. Okay? Thank you po again sa mga nag-likes, nag-share, nag-subscribe, and also for those who are not skipping the ads, napakabait nyo po. Maraming salamat. And also for those po na mga nagdo-donate sa ating channel, thank you again for your generosity and kindness. So, Scorpio, ano naghihintay sa iyo ngayong buong Mayo? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. In the area of what you want, you have the Seven of Pentacles. 7-7, you are lucky this time. In the area of what you need, you have the Ace of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Nine of Wands. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Knight of Pentacles. Wow. In the area of your challenge, meron kang Three of Cups. In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Beautiful. Going to calmer waters. Going from magulong sitwasyon, patungo ka na sa tahimik, maganda. Yung destination na gusto mong puntahan. Congratulations. In the area of your divine advice, meron ka Knight of Wands. Pag-usapan natin later. And your outcome for this whole month, you have Queen of Swords. Maganda ito. Okay? At the bottom of your deck, you have the World card. Wow! Completion. I'm seeing success, accomplishment. Meron ka bang mga bagay na gustong mabuo this time? Ito ang buong buwan ng Mayo. Ito ang gugugulin mo. May makukuha kang accomplishment or successful endeavor. I'm seeing you completing something. Nagka-aral ka ba? May binubuo ka bang proyekto? May binubuo ka bang presentation? Or something in your life right now na talagang buong pawis at buong pagod mong ginagawa para mabuo at makompleto siya. For someone there, meron kang ring closure for a very specific Scorpio this month. You'll be dealing with someone na parang iiwanan mo na because closure na yung hinahangad mo sa kanya. And this time around, makukuha mo yung closure na hinihingi mo from this endeavor or from this person. So, yan ang mga bagay na iikot sa buhay mo ngayong buwan na ito. Success, accomplishment, completion, and closure. Okay? Someone also is traveling because the world is also about travel. So, kung meron sa inyong aalis ang bansa, especially here with the Six of Swords, pag alis, pagpunta sa calmer waters, I'm seeing you getting out of the country or trying your luck on a different place. Ito yon. Isa to sa mga confirmation. So, congratulations, Scorpio. Start na tayo. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. May mga bagay sa buhay mo this time na para ang hirap-hirap i-accomplish, especially here, ang hirap-hirap buuin, o parang ang tagal-tagal mong ginagawa pero wala pa rin yung resulta, wala pa din yung parang kalinawan kung kailan mo makukuha, ano ba yung papers ba yan, o trabaho, job order, o meron kayong talagang ginagawa sa inyong grupo na project, pero hindi nyo matapos kasi parang hindi nyo maintindihan kung ano ba yung kulang, kung ano pa yung dapat gawin. And then ikaw, you have the Seven of Swords. This time, parang nakaisip ka this time. Ito yung pagkakataon mo na maghanap ng mga strategy and tactic. Paano mo magagawa ito? Paano mo siya ma-accomplish? Paano mo mahanap pa ng tamang areglo o tamang solusyon? I'm seeing here na it's time for you to work on your own and initiate the work. Parang this time around, kung nagkikipagtrabaho ka with other people, parang this time around, parang you have to, I don't know why, parang you have to level up and take in charge, ganyan. Parang ikaw this time mag-iisip ng paraan, ikaw magde-delegate ng trabaho, ikaw mag-strategize kung paano gagawin. And parang ikaw yung magiging, parang ikaw si Steve Armstrong ng Voltes 5. Ikaw yung naka-red, ikaw yung nasa pinakataas, ikaw yung leader nila. And you will be the brain of this group. And ikaw talaga maghahanap ng tactic. I'm seeing that. And this tactic will lead you closer
closer to the accomplishment and success of this endeavor na tinatrabaho mo. If you're thinking about going abroad or finding ways kung paano makahanap ng job, ngayon makakahanap ka ng paraan saan pwede mag-apply, saan maghahanap na pag-a-applyan, ano yung mga dapat kong ilagay, saan ako didiskarte para makapunta doon, ano ba yung mga kailangan. So, now is the right time for you to really find resources at talagang strategy ito para sa iyo, para makuha mo na yung success na hinahangad mo. The Seven of Swords being clarified by the Three of Swords. Yes, ang dami talaga in the past, no? Ang dami mo ng heartaches, heartbreaks, disappointments, regrets, mga plano, mga ginawa na ginugulan mo na mahabang panahon pero walang pinatunguhan, ano? Kaya parang ikaw gustong-gusto mo ng parang sabi mo, this time, ako na nga didiskarte, ako na nga gagawa, isip ako ng paraan, hindi ako pwedeng mauwi lang sa ganito, hindi pwedeng habang buhay ganito ako, ganyan. So parang ikaw, may active decision from you, na ikaw mismo ang maghahanap ng kakaibang paraan para makawala ka na sa mga pain na to, at para hindi na maulit to mga heartaches na to, sa mga disappointing and sad moments and experiences sa life mo. Ito talaga ang gusto mo sumakses, makomplete, matapos na, makagraduate, makalipad, ganyan. So, andun yung mga ginagawa mo this time. And I'm seeing you doing your very best. Kaya congratulations in your initial approach to this, okay? In the area of what you want, you have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles here is, I'm feeling naiinip ka na sa bunga, naiinip ka na sa resulta. Meron kang hinihintay, sobrang tagal na pwede ba tong papers from someone or approval, a call, a text, a chat, na parang ito lang hinihintay mo, na parang go signal to go there, na parang mapapayagan ka na, o kaya itong papers na to, dalawa ang kulang, hinihintay mo makompleto yung dalawang kulang, and andyan na, dire-diretso ka na. So, ang dami mong hinihintay ngayon, at ang dami mo rin ina-evaluate na parang, tama ba to? Tama ba tong pinagkakagawa ko? Hindi ba ako nagsasayang ng oras? Am I wasting my time here? Ito bang paghihintay ko ay dapat lang o kailangan ko na mag-iba ng strategy para ma-accomplish ko yung ibang bagay. So now, you're reassessing things. Pinag-iisipan mo mabuti ko yung mga ginawa mo ba in the past at ginagawa mo ngayon ay tutugma pa ba sa outcome na gusto mo. Kasi parang nakikita mo, ang tagal pa, no? Wala pang resulta, wala pang sagot, hindi mo pa makuha yung outcome, malabo pa. So, ang dami mong hinihintay this time and you're thinking, worth it pa ba lahat ng to? Parang ganun. Parang yung iniisip mo yan. The Seven of Pentacles being clarified by the Four of Cups. Yes, may hinihintay kang dumating. This is the fourth cup na hinihintay mo. Ayaw mo na nitong nakasanayan, ayaw mo na nitong nasa harapan mo, your life right now or your endeavor right now. Sabi mo, hindi ako sasapat lang dito. This is not the life that I want. I want this fourth cup. Ito yung pinakahinihintay mo. Kaya yung strategy dito with the Seven of Pentacles, yung matagal mong ginagawa, iniisip mo, tama ba talaga itong ginagawa ko? Worth it ba talaga itong pinagdadaanan ko? Baka naman may iba pang paraan, mali lang yung way ko. So you're reassessing things right now in order for you to get the fourth cup. Okay? In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, Ace of Swords. Right plan. Mag-uugat ang right plan, alam mo kung paano? Kalinawan ng isip. Si Ace of Swords, malinaw ang isip niya. Very, very clear. Paano magagawa yun? I'm hearing magpahinga ka daw muna. Kahit tigilan mo ng pag-iisip sa endeavor na to ng isang araw o kaya 2 araw, yung talagang mag-relax ka lang para ma-relax yung utak mo, ma-relax yung kaluluwa mo, ma-relax yung nervous system mo, ma-relax yung body mo. Kasi pag puro stress at worry ang laman ng sistema mo, lalong hindi ka makapag-isip ng tama. So sabi sa'yo ng spirit guides mo na, relax ka lang muna, siguro iwan mo muna yung endeavor na yan for the next 2 days. Magmamasyal ka muna, manood ka ng sine, every recreational entertainment thing na pwede mong gawin para makapag-relax yung buong sistema mo. Pag ganun, sa kalilinaw ang isip mo, na parang, kaya pala hindi ko naiisip before, ito lang palang gagawin, but hindi ko to naisip? Kasi nga super stressed ka na nakaraan. So now is the right time for you to really have a clear mind, a clear headspace para maisip mo yung tamang solusyon. For others, I'm hearing, kailangan mo doon ng communication with someone. If you're waiting for something and until now wala pa, and you're trying to find new ways or new strategies. Kasi nga parang nababagot ka na at nag-iisip ka na, bakit pa nangyayari? Ano ba nangyayari dito? Parang kailangan mo daw makipag-usap with someone, whether a specialist or a boss, a supervisor, someone na talagang nakakonekta dito sa mga worries mo. Baka pwede mo na itanong kung, may resulta na po ba? Ano po bang dapat kong gawin para bumilis ito? Ano po bang dapat ko pang ilaan? O kailangan po bang baguhin? Ganyan. So, find someone that can really give you the advice. So, make that communication, okay? The Ace of Swords being clarified by
The Moon card, yes, yung mga tanong mo, yung mga hindi sure, gulong-gulo ng isip mo and ang daming parang nakatago sa'yo. Yung parang hindi mo alam kung ano yung mga sagot. At you're trying to find answers. You're trying to make sense of all of this. Parang paano ba? And then wala kang mahanap na sagot. It's because blocked yung isip mo sa kung anong dapat gawin. Dahil sobrang stress. Sobrang worry dito sa mga hindi alam o hindi nauunawaan. Parang lumulubog ka na sa tubig and parang blurred na rin yung tenga mo, yung senses mo because talagang lunod ka na nga sa problema and lunod ka na rin sa mga uncertainties. Kaya kailangan mo munang maghinay-hinay, magbakasyon. Kung nakapagbakasyon ka nitong April with the Holy Week celebration, maybe baka magkaroon ka rin ng same na parang tahimik and recreational moment sa life mo para luminaw ang iyong isipan, okay? In the area of what's affecting your current energy, itong strategy mo na to, kung bakit bigla kang kumilos at bakit mo biglang naisip na, sige, baka kailangan ko gumawa ng paraan, baka kailangan ko mag-isip ng kakaibang strategy para makuha na ito, matapos na ito. It's because you want to have the final push. Parang pagod ka na, nag-try ka na ng ilang ulit, paulit-ulit ka nagkakamali, paulit-ulit ka na dadapa, pero nandun pa rin yung tapang sa'yo, yung parang motivation to push. Tignan mo, hawak-hawak niya yung last wand. Ito na yung huling-huling wand niya at naniniwala siya na itong last strategy niya, yung last push niya, ano gibigay sa kanya ng liwanag. And true enough, ayun na, lumiwanag yung wand. Ibig sabihin, ilaban mo pa. At yun ang ginagawa mo. Kaya naghahanap ka ngayon ng strategy. Nilalaban mo yun ang pinapaniwalaan mong alam mo para sa'yo at talagang nakikita mo yung future at nakikita mo yung potential na to. Kaya kahit gano'ng kahirap nilalaban mo at kahit gano'ng ka nadadapa, hindi ka nawawala ng pag-asa. So congratulations para sa'yo, Scorpio. You're very brave, you're very passionate. Matigas ang ulo mo, yes. Madalas marami sa'yo hindi nakakaunawa. Pero hanga ako lagi sa tapang mo at tibay mo. The Nine of Wands being clarified by the Emperor. Yes, tapang, tibay ng loob. You're not stopping for nothing. Parang kailangan go lang ng go. Handa ka. I'm hearing talaga na ngayon may tiwala ka sa sarili mo to push this. And hindi ka hihinto hanggat hindi mo nalalaman yung sagot. At hindi ka hihinto hanggat hindi mo nakikita yung right strategy nang matapos na ito. Parang you are focused sa end goal. Nandun yung utak mo sa dulo at kailangan makarating ako sa dulo no matter what. Ang gandang qualities yan sa'yo, Scorpio. Gawin mo yan, makukuha mo itong accomplishment na to. In the area of your near future, ito naman ang maganda. I'm seeing you having this, kapag nagawa mo itong strategy mo na to, I'm hearing na you will get the right plan, the right way in accomplishing this. With the Knight of Pentacles, sinasabihan ka ng spirit guides mo na dapat tama yung pagkakaalatag mo, tama yung pagkaka-appoint mo, huwag mamadaliin, look at this very seriously at ikaw yung tipo ng parang hindi ka gagalaw hanggat hindi ka sure, which is very good kasi very sigurista ka. Alam mo, very wise ka, alam mo kung anong dapat gawin para hindi ka magkamali in order for you to get this done. And I'm seeing you a wise Scorpio. Talagang delegating things. Talagang magtatanong ka muna o kaya aalamin mo muna mabuti yung bawat lakad mo, bawat atake mo, bawat action mo para hindi ka magkamali. Napakatalino mo this time. And I'm seeing you getting in line patungo sa katapusan at patungo sa accomplishment nito. Very, very wise. The Knight of Pentacles being clarified by the Justice card. Yes, hindi ka susugot agad hindi mo nalalaman kung ano yung totoo o hindi mo na make sure na yung step mo ay walang kaakibat na consequences because Justice card is action-oriented card, meaning kung ano yung ginawa mo, kailangan alam mo din yung sagot, yung consequences. Parang action and reaction din to. Parang kung ano yung balik sa akin ang ginawa ko. Kaya ikaw nagkaplano kang mabuti. Kasi ayaw mo magkamali. Ayaw mo din masayang yung effort mo. Kaya kailangan lagi ka nakatingin sa truth. Ano ba yung truth sa eksenang ito? Ano ba yung truth sa sitwasyon na to para alam ko kung ano yung gagawin ko? Ano yung magiging reaction ko? Ano yung magiging hakbang ko? So you're very, very smart in the near future, Scorpio. Very, very careful. Very, very strategic. Alam mo na kailangan bawat hakbang ay matino at hindi puro hayahay o puro mabilis na desisyon. Parang ikaw, wise ka. Congratulations. In the area of your challenge this month, 3 of Cups, celebration. I'm hearing na parang maraming tao sa paligid mo ang itatry ka na ma-distract sa mga bagay na gusto mong maabot. Halimbawa, may mga lalapit sa'yo and then, uy, gimmick tayo, uy, inuman tayo, uy, kain tayo doon, uy, load tayo sining, ganyan. So parang ikaw,
masyadong marami ng recreation na nawawala ka sa focus. So these are people na puro sarap lang ang gusto at hindi ka talaga nila, parang hihilahin ka nila para mawala ka sa focus. So make sure na alam mo rin, kilala mo rin yung mga tao na sasamahan mo, kilala mo rin yung mga tao na para sa'yo at hindi para sa'yo. I'm seeing na hindi lahat yan, very clear to, hindi lahat ng nasa circle mo ay totoo sa'yo o masaya para sa'yo. So make sure na may mga bagay kang itatago sa sarili mo, especially here with the Seven of Swords. Si Seven of Swords kasi kumikilos siya on his own. And may mga bagay siyang isa-secret sa sarili niya because alam niya sa paligid niya hindi lahat masaya for him. So may mga evil eye kasi dyan, makaka-apekto yan sa mga bagay na gusto mo, mga naiinggit, mga nag-iisip ng downfall mo, yung mga natutuwa pa nagfe-fail ka, yung mga naghahangad ng failure mo. So make sure this time na wag mo masyadong i-share sa ibang tao yung mga pangarap mo, mga dreams mo, yung mga tactics mo, yung mga hakbang mo sa mga gusto mong gawin. Kasi baka ma-jinx ka ng mga taong sa paligid mo na ito. I'm also seeing here na there are times na wag ka daw munang humindi. Ay, wag kang umoo. Parang kung may magaya sa'yo ng reunion o kaya get together. I don't know why. Pero usually kasi pag ganito sa reading, I always say na kapag may nagaya sa'yo mag-party, magaya sa'yo mag-gimmick, pumunta ka because that is essential for your mental health. I don't understand, pero dito sa challenge mo, parang pag may nagaya sa'yo, wag ka pumunta. Pag may nagaya sa'yo na ganito, ganyan, puro tayo dyan, parang wag kang sumama o wag mo i-entertain because I don't know why, maybe it's because it's wasting your energy and it's wasting your time. Yun na nakikita ko. And it's taking you away from this accomplishment. Okay? The Three of Cups being clarified by nakabaliktad na Empress card. Yes. Hindi ako nagbabasa ng ng nakabaliktad na cards. Pero this time, I really do feel na tama ang nakabaliktad to. Because the Empress card is growing things. Parang meron kang binubuo. May pinapanganak si Empress eh. Binubuo niya na mahabang panahon. Then ipapanganak niya yung product. Whether totoong baby yan o kaya pangarap, goals, dreams, accomplishments. Pero dahil nakabaliktad siya, ibig sabihin, hindi mo daw makukuha o ma-accomplish itong mga bagay na gusto mong accomplish if lagi kang nakadikit sa mga to, sa mga taong to na puro gimmick, puro kanigahan ang dulot sa'yo, dinidistract ka from your goals, from your accomplishments. So now is the right time for you to really pag-isipan kung sino yung mga taong nasa circle mo at kung sino yung talaga nagdudulot sa'yo, papalapit sa yung goals at sino yung mga humihila sa'yo papalayo. Okay? In the area of your fortune, you have the Six of Swords. I'm seeing here, you're getting there to the calmer waters. Especially nasa fortune to. Meron ka bang dasal ngayon? Meron ka bang pangarap? Papalapit ka na daw doon. Papatungo ka na. Pero ang daming challenges. Kaya kailangan mo tong lagpasan para makuha mo tong fortune na ito. I'm hearing you are very, very much aware na kailangan may iwasan, kailangan may ayusin, kailangan may buuin, may kailangan baguhin. And you are ready to do this. Pero kailangan mo ma-acknowledge kung sino at ano yung kailangan tanggalin at kailangan iwasan in order for you to mabilis na makarating sa calmer waters ng buhay mo. The Six of Swords being clarified by the Two of Wands. Yes, clear plan, clear vision. Ito, kailangan buo ito. Kailangan parindigan. And kailangan mag-come out ka sa comfort zone mo. Mahirap ito kasi may mga iiwasan ka, may mga pangingilagan ka, may babaguhin ka sa life mo, meron ka nang tatanggalin for you to really move on and mas bumilis. Kasi parang I'm seeing here, tread lightly. Bawasan mo yung mga bagahe sa buhay mo para mas mabilis kang dumiretso sa iyong patutunguhan. And si Two of Wands, talagang umaalis siya sa comfort zone niya. Gagawin niya yung dapat niyang gawin para makapunta siya sa mga plano niya. If you're really planning to go abroad, this is a confirmation, tandem sila Two of Wands and the World, that traveling abroad is here, confirming talagang makakaalis ka this month. So congratulations. In the area of your divine advice, you have the Knight of Wands. This time around, huwag ka daw hihinto at papipigil kapag may mga abala o merong problema sa mga goals at gusto mong tahakin. Because the Knight of Wands talagang yung matapang siya eh. Yung fire within this person, susugod siya basta alam niya para sa kanya yun at gusto niya susugod siya no matter what. Kahit sinong humarang, hindi siya mapapapigil. Kaya ikaw, dapat nakafocus ka rin sa gusto mo. I'm also seeing enjoy your life. Enjoy the journey. Yes, you have the goal. Yes, you want to do this. Pero habang pumupunta ka doon, i-enjoy mo ang buhay. And always look at this as your purpose. Kasi pag purpose mo to, alam mo ito yung dapat mong gawin. Okay? The Knight of Wands being clarified the Knight of Pentacles. Kaakibat daw ng tapang at tibay at motivation at dedication na ipaglaban at gawin ang gusto mo. Pagplanuhan mo din daw siya. Dahan-dahan lang.
Sumugod ka pero nag-iingat. Sumugod ka pero pinagkaplanuhan. Sumugod ka pero dapat nagsasaya ka pa rin. Yan ang paalala sa'yo ng spirit guides mo, okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, number 44. Wow! Your angels are encouraging you to continue on your present life path with diligence and determination. Diligence and determination. And even greater success will come in the future. O, di ba? Tamang-tama yung reading mo. Basta daw, dire-diretso ka sa life path mo with diligence, determination, darating ka sa success mo. I am supported. You are supported by your spirit guides. Your angel guides are here at dadaling ka nila sa tamang direksyon. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan buong buwan ng Mayo, Scorpio. You have loneliness. I know that I am never alone. Especially here, may mga bagay kang kailangan iwasan at kailangan ng putulin na relasyon. So feeling mo dahil nasa transition ka, parang malungkot ka, mag-isa ka, pero isa ito sa mga stages for you to achieve your goal. Parang level up, level up, level up. May mga pagkakataon dyan na parang ikaw lang lumalaban para sa sarili mo, ikaw ang sumusuporta para sa sarili mo. Pero dahil naniniwala ka sa goal mo, naniniwala ka sa dreams mo, ilalaban mo pa rin yan kahit mag-isa ka. Because you are very, very much believing in the power of your dreams and goals. Okay? Your outcome, you have the Queen of Swords. Wala ka ng time for BS. Wala ka ng time for negativity. Wala kang time for manipulations. Wala kang time for dishonest friends, dishonest people in your life. Kapag alam mong hindi na sila nag-matter sa life mo, handa mo silang kalimutan o putulin ang connection mo sa kanila because mauunawaan mo na sa dulo nito na hindi lahat ng taong kasama ko before ay makakasama ko sa future ko. Minsan, the people already serve their purpose in your past and in your time right now. Pero sa future, baka maaaring hindi mo na sila kasama doon. And you understand that sa future, may mga bago kang tatahakin and you're very, very open in embracing your new future, Scorpio. Future full of success and future kung saan nandoon yung mga totoong tao na para sa'yo at talagang totoong mahal ka. Okay? The Queen of Swords being clarified by nakabaliktad the Temperance card. Yes, wag ka daw mainip at wag ka daw, I'm hearing na this time around, have patience and love for yourself this time. Piliin mo lagi ang sarili mo, piliin mo yung kaligayahan mo muna. Kasi pag puno ka ng kaligayahan at puno ka ng patience to yourself in the pursuit of this success, accomplishment, and goal, mai-spread mo, mabibigay mo sa ibang tao yung patience, love, peace, and harmony. So make sure this time, sa'yo muna, para mo ibigay mo sila sa iba. Okay, Scorpio? That is your May 2025 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.